Hey Kathleen fans, ito na nga ha. May never seen footage pala ito si Ma'am Catherine, no? Dun sa may birthday niya, ang baby niya, Mama Salvador. So apart from itong ginagawa ng Kathleen, mga kasmiraros, nag-twinning na naman sila. Ewan kung nag-usap ang dalawang ito. So grabe, no? Ito, mamaya, no? So unahin ko na itong never seen footage. Nakalimutan ko ang pangalan ng ng artistang to na kasama si Ma'am Catherine, na kung saan sobrang kulit ni box office queen dito, na parang may pinapaputok siyang lobo dun nga sa may birthday ng baby niya, Mama Salvador, na si Maria, mga kasombreros. So sobrang kulit niya, tapos nasabi niya dito na meron pa siyang PGT or Pilipinas Got Talent gagawin. So nakalimutan ko yung pangalan nito, sa Star Magic din to eh. Tapos parang sobrang kulit. Diyan kasi nagpuputukan ng mga balloons. Tapos gusto niya sumali, mga kasembreros, tapos kulay blue yung inaabot niya. So yung picture lang kasi yung napakita ko na dati. So ito ay yung video na never seen footage, mga kasembreros nga, no? Dito sa birthday ng anak niya, Mama Salvador. And then ito, next item natin. Ito na nga, dinamay pa si FMG niya. Dinamay pa ni Ma'am Catherine. And meron itong touching na story ha. Ito mamaya papakita ko rin yung behind the scene din ito na ginawa ni Ma'am Catherine kay Sir FMG. So yung dila. Hindi ko lang kung ginagaya niya si Sir Alden, kasi dati pa talagang hilig ni Sir Alden ang dila, di ba? Yung galing sa barangay Dila si Sir Alden, kung kaya nagiging dila boy na rin, at yung naging trending na rin itong si Pops Alden, mga kasoy, sa kanyang padila-dila. So si Ma'am Catherine ito. And during Hello Love Again promo, nakita rin natin yung kanyang padila-dila, silang dalawa, mga kasembreros. So ito si Sir FMG, parang pinipilit siguro nilabas ang dila. Pero hindi. Pinipilit ni Sir FMG nilabas yung dila, pero hindi talaga lumalabas. So si Ma'am Catherine lang, at saka yung kakulitan niya, mga kasembreros, na ewan ko si puting. Dinamay pa yung bossing mo na si Sir FMG. Iba ka talaga na. And then ito na, speaking of Sir FMG, ito yung ginawa ni Ma'am Catherine kay Sir FMG, yung caption at saka sinabi ng vlogger dito na nakapansin, no, nag-upload, sabi niya, yung kahit queen ka na si Queen Catherine, marunong pa rin umalalay sa matanda. So grabe kasi ito, yung parang pinapaupo ni Sir FMG, mga kasembreros, dun sa Pilipinas Got Talent nga na judges seat, no. So dito yung sabi natin na hindi mo kailangang patunayan sa ibang tao yung core values mo, yung mabuting ugali, kasi ito yung mga random acts of kindness and respect, mga kasembreros, na nagpapatagal at napapamahal sa kanila nagpapatagal sa kanila sa industriya, at minamahal sila ng mga tao, ng mga kasamahan nila sa trabaho nila, mga kasembreros. Kung kaya pag sabing Catherine, parang people's iba pa makamasa, no, people oriented, at saka mahal talaga, may charisma, mga kasembreros, sa tao, because it's not just about the looks, it's not just about the yung title, no, kasi si Ma'am Andrea Brillantes ay maganda rin naman, no, at maraming artista, pero when it comes to siguro nagmamahal, no, hindi na sa pagkukumpara, pero nakikita natin ba na yung kasikatan ni Ma'am Catherine, mga pelikula kaliwat kanan, projects kaliwat kanan, endorsements kaliwat kanan. So parang siya, no, talagang dito masabi na, kasi talaga ito, i-connect ko na lang din ito, mga kasembreros, dito sa sinabi ni Sir Luis, no, kahapon niya sa Ribisco, parang meeting nila, no, sa mga bosses ng Ribisco Crackers, na sinabi niya dito na kapag ikaw ay naging part ng brand, hindi ka sumasali sa isang kumpanya, hindi ka sumasali sa isang sinilihan mo, hindi isang kumpanya, hindi isang business, hindi isang negosyo o isang endorsement lamang. Ang sinilihan mo ay isang pamilya na kaya ipaglaban hanggang sa huli. And tama, no? Kasi kapag ituring mo yung brand endorsement or yung kumpanya na kumuha sa'yo, ituring mo silang pamilya, they will also treat you as family. So kaya Sir Alden, no, panibagong naman kahapon, panibagong pa-endorse sa family,
bis ko nga customers apart from BDO, no? Talagang hindi basta-basta. Pag sinabing BDO, talagang number 1, no? Isa sa mga high ranking na mga bangko sa Pilipinas, mga kasombereros, no? Meron din yung BPI, no? So hindi basta-basta. So talagang dito mo nakita na yung blessings ng Kathleen ay kaliwat kanan, mga kasombereros, kasi yung kabutihan ba, yung puso nila na down to earth, no? Humble, no? Generous, mabait, kind, mga kasombereros. So dito mo makita talaga na pinagpapala ang mga taong mabait. And speaking of pinagpapala, ay ito kahapon, no? Or yung sa Hillsong pala nila, buong family pala nila, no? Yung nandun, mga kasombereros, na kasama sa Hillsong na concert, mga kasombereros. Maliban kina Mitch Oliva, kay Prince Benmar na kasamahan nila, nandun din pala sila Daddy Bay, no? Sila Risa, sila Angel, mga kasombereros, and si Sir Christopher Martin ay andun, no? Talagang nakikita mo yung dito, yung deep na relationship nila sa Panginoon, mga kasombereros, kasi Sir Alden, no? Talagang dinadala yung kanyang pamilya, lalo yung kanyang mga kapatid, mga kasombereros, na kahit yung kanilang cellphone ay mapatinit na kung ano yung pinapanood nila para healthy, at saka kumbaga pa yung kinakain at napapakain nila sa kanilang mga mata ay mapatama, mga kasombereros, na mga panonoorin mga videos sa social media, kasi nga talamak ang hindi kaaya-ayang mga panonoorin, mga kasombereros, sa cellphone or sa social media. So kung kaya Sir Alden is very strict. So speaking of another endorsement, ito may another teaser na naman na pinalabas ang Stars on the Floor kahapon, ha. Ito na yung parang kompleto na judges na mga artista. So andyan sila Glyza De Castro, si Faith De Silva, si Rojan Cruz, si Tia Ashley, si Vixon, mga kasombereros, and si Zeus Collins, so si Dasri Choi, si JM, si Kakay, si Joshua, and of course si Marian, mga kasombereros. So grabe, no? Talagang powerhouse din ito at aabangan, mga kasombereros, hosted by of course none other than Box Office King himself. Talagang labanan ito kasi hindi kasama si hindi kasama si Kakay na sinabi ko dito, ay hindi si si JM Erivere, tapos si Kakay Almeda, hindi yung Kakay Bautista, mga kasombereros. Tapos yung si Joshua Decina, yung iba dito mga influencers, ito sila, no? Mga sikat na mga na mga vloggers, mga kasombereros, siguro million followers. So yun po, no? Dance Authority. Aabangan talaga natin ito. Mabilis lang ang panahon. Talagang June 10 ngayon, yung June 28 na yan, parang akala mo 2 araw lang ang nakalipas. Kasi nga sa sobrang bilis ng panahon, mga kasombereros. And kahapon din ay pinasalamatan ng 98 Degree yung Myriad. Yung Myriad pala ay nagpasalamat sa Viva Artist Agency at saka 98 Degrees, mga kasombereros. Sabi niya dito kahapon, "Thank you so much for joining us in the 98 Degrees concert. We truly hope it brought back cherished moments and filled your hearts with the songs that have been a part of our journeys." So ayun nga, Alden Richards, tapos Viva Live Incorporated, 98 Degrees, hashtag Myriad Entertainment Corporation. So nagpasalamat sila, mga kasombereros, sa success. Grabe, no? Kahit nasa sumabay sa SB19, talaga nakaraos, at saka marami rin nanood ng 98 Degrees, mga kasombereros. And then ang last item natin, mga kasombereros, ito, no? Sobrang kulit kasi si Daddy Bay ay marunong palang magpiano, no? Tumugtog siya lang, hindi ko ma-identify ko ano yung title ng kanyang pinapatugtog, mga kasombereros, or yung mga keys ng piano. Pero yun, no, talaga nakakatuwa na si Daddy Bay ay marunong palang magpiano, mga kasombereros. Alright, yun lang po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and Blessed Tuesday po, ha, sa bawat isang, mga kasombrero. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombereros. Ang title natin, Ibigay kay Lord. Psalm 55 verse 22, "Cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit
the righteous to be moved. Grabe, ang sweet nito mga kasuners and very powerful. Ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng isang significant spiritual truth mga kasembreros na yung ating mga burdens, yung ating mga worries, yung ating mga alalahanin sa buhay ay pwede nating ibigay sa Panginoon. Pwede nating idulog sa Panginoon mga kasembreros. Yes, magtatrabaho tayo. Yes, gagawa tayo ng paraan. Pero sa panalangin mga kasembreros, every battle is won through prayer. And ang phrase na ito na cast your cares or cast your burden mga kasembreros ay nangangahulugan po ito na itapon natin. Kung Lord, ibinibigay ko sa iyo lahat ng aking anxieties, lahat ng aking worries, lahat ng aking depression, lahat ng aking trials and problems sa buhay. So ang Diyos natin ay hindi yun tao na pag ibinigay mo sa Kanya, ewan ko nga sa'yo dyan, ako nga marami ang problema, bibigay mo pa sa akin. So, hindi kan, di ba yung tao, di ba, pag nadadamay tayo ng ating kapwa-tao, let's say, yung ating kaibigan, yung ating, sa'yo na tong problema na to, di ba, hindi pwedeng ganun. Sa'yo na tong problema na to, sa'yo na tong problema, sa'yo na to. So, hindi pwedeng ganun mga kasos, hindi natin pwedeng ipasa ang ating problema. Pwede na tayong tulungan, pero tayo pa rin ang kusa at saka yung main person ba na gagawa nun. Kasi problema natin, may kanya-kanya tayong mga problema sa buhay. Ang Diyos po natin, absorber yan, no? Nakikinig, makikinig at makikinig mga kaswes. Every time we speak to Him with humility, with pure heart, and with a repentant heart mga kaswes. Especially humility, no? Talagang pa nagpakumbaba tayo mga kasembreros ay nakikinig at makikinig ang ating Panginoon. And ang expression na ito ay nag-symbolize ng we are putting our trust sa Panginoon at saka reliance ba. So ang faith kasi at saka trust, nagtitiwala ka sa Panginoon, ibig sabihin ay alam mo at naniniwala kang kaya ng Diyos na i-handle kasi He's able, no? There's none like the God of Moses, the God of Abraham, Isaac, and Jacob mga kasamers. And His power is infinite, limitless at boundless po ang power at saka ang strength ng ating Panginoon. So naniniwala ta every time we come to God in prayer, we come to God in worship, we come to God kneeling down before Him, and laying down every worry, every anxiety, every problem, every trial that we have to God, ay naniniwala tayo. And that is faith mga kaswes, and trust, no? Reliance sa Kanya, because our God is reliable. So, allowing Him to sustain us through difficult times, He will sustain us, na nag-emphasize mga kasembreros na ito yung kumbaga ang Diyos natin ay sustainer, no? Ang tutulungin tayo sa ating mga problema, because ang isa sa mga roles ng Panginoon natin ay siya ang ating supporter, provider at saka caregiver mga kaswes. And ang verse na ito ay nagre-reassure, no? Or nag-assure sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga struggles. Ang Diyos natin ay nandyan para tulungan tayo at palakasin tayo mga kasmers. And ang pangalawang verse nga natin is He will never permit, no? He will never allow the righteous to be shaken or the righteous to be moved. Nagko-convey ang idea na ito or ang truth na ito mga kasmers na yung mga taong naniniwala at saka namumuhay ng mga pananampalataya at saka committed sa Panginoon ay makakahanap ng stability at saka ng peace, no? Ng kapayapaan sa Kanya. Our faith acts as a foundation. And even when life feels uncertain and turbulent, God's presence provides the assurance we need. So yung tag dito, yung assurance ng Panginoon, yung Kanyang presence ay nagpo-provide sa atin ng certainty ng pagtiwala sa Kanya mga kasembreros, na siya po ay sigurado, surefire ang ating Panginoon. And ang verse na ito ay nagka-capture ng essence ng supportive relationship between sa tao, sa atin at sa Diyos, at nag-encourage sa atin na mas lalo tayong lumapit sa Kanya. The more that we encounter problems, the more we turn to Him, especially in times of our need mga kasembreros. And alam natin yung Book of Psalms ay talagang ito yung magpapalapit sa atin din mga kasembreros. Kaya recommendation ko yung Book of Psalms, yung Book of John. Kapag tayo bago pa na magbabasa ng Biblia, yung Book of Psalms, yung Proverbs, no? Natuturuan tayo ng
kumapa ng mga leksyon ng karunungan, mga kasners, ang kaalaman sa buhay na magagamit natin sa pang-araw-araw natin. Ang verse na ito ay nag-hold ng napakaraming lessons. And yung pinaka-importante nga dito yung prayerfully handing over our anxieties to God. So, pinapasa mo through prayer, mga kasembreros. Hindi lang yan kumapa, ito, saluhin mo, parang hindi ka. So, parang ibubuka natin ang bibig, no? With a repentant and humble heart, mga kasembreros. He wants us to engage in this exchange. When we do this, we open a door for God's peace and support to fill our hearts. Please remember that God desires to carry our burdens, and allowing Him to do so can lead to transformation and healing. So, ang Diyos na, expected na talaga ng Diyos yun. As a matter of fact, ay naghihintay ng Diyos na, kunwari may problema tayo, nag-aantay na siya na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kung kaya yung mga taong mayabang, yung mga taong puno ng pride, hindi yan sila lalapit sa Panginoon because they believe too much to themselves. They believe too much on their strength, on their capability, on their talent, on their skill, on their own knowledge, which is very dangerous mga so kapag tayo po ay sobrang titiwala sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling utak, mga kasembreros. So, trust is another vital lesson. So, yung tiwala talaga mga kasus, trusting God especially when life gets tough allows us to find hope in chaos, amid chaos, mga kasembreros. So, talagang yung faithfulness at katapatan ng Panginoon, hindi yan nagbabago. Magbago man ang takbo ng mundong ito, ang faithfulness, ang katapatan ng ating Diyos ay hindi po yan nagbabago. So we can absolutely and definitely lean on to the faithfulness of God, mga kasumers, knowing and believing that He will provide, mga kasumers. By making a conscious effort to trust God more fully, we cultivate a richer relationship, growing in our dependence on Him. So, it's like parang yung isang halaman, tinanim mo, tumubo, tapos dinidiligan mo siya, nilagyan mo siya ng pataba. So, that's another way of cultivating our relationship with God, mga kasumers. Kasi ang relasyon kapag dry na, di ba, ang relationship kapag parang wala ng ka-taste, wala ng sweetness, wala ng saya, wala ng feelings, wala ng trust, wala ng love in general. So, parang hindi mo nagugustuhin, di ba? So, ganun din ang sa Panginoon, mga kasumers. Kapag hindi na siya nagdidiligan, kapag hindi ka na naniniwala, hindi ka na nagtitiwala, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, parang wala ka ng excitement mag-pray, wala ka ng excitement mag-worship, at gumawa ng kalooban at sundin ang kalooban ng Panginoon, kaya wala na. So, parang useless ang relationship. So, dry na dry, mga kasumers, which is hindi natin gusto. Kahit na sa ating family, kapag parang wala nang pakialaman, so ayaw natin ng ganong relationship. So gusto natin yung nagde-develop at saka nakukultivate, mga kasembreros. Community is also a lesson embedded in this verse. Sharing our burdens with others who are in righteous community can significantly impact our spiritual journey. So yung community ng believers. So sa ating pamilya, kapag tayo po ay community or family of believers, mga kasembreros, ito po ay napakahalaga din na lesson na dapat nating kumapatandaan. So, final thoughts natin dito, yung verse na Psalms 55:22 ay nagsisilbing reminder. Napakaganda, no? Beautiful reminder ng God's unwavering, hindi nagbabago na support, mga listeners, at saka nagsasalita ito. It speaks to the deep human experience of anxiety and distress while offering the comforting guidance of how to respond. So, ibigay natin, no, ipasa natin at idulog natin sa panalangin sa Panginoon, mga kasmas, because sabi nga dito, He will sustain us, and hindi niya papayagan na yung tao niya, yung mga anak niya, yung mga taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya ay madismaya or matalo ng problema na ito, mga kasembreros. Alright? So, just cast our burdens to the Lord because He's just actually waiting for us to do that. It's just our steps, our will, mga kasembreros, and time na inaantay ng Panginoon. It's just our presence, yung ating presensya ang inaantay ng Panginoon because He's always present, mga kasembreros. Alright? So it's just like a Father waiting for us to come to Him in humility and a pure heart. Alright, so now in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, trustworthy name of the Lord Jesus Christ, reliable name of the Lord Jesus Christ forever. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga source, and paalam po. I love you.